Ang bayan ni Juan, isang mutsyang arkipelagong tila nagpapalutang-lutang sa dagat. Sagana sa biyaya ng Diyos at kalikasan. Sa mahigit 7,000 isla nito, hindi na nakapagtatakang naglipana ang masasarap na seafood. Kaya yung iba dahil sawana sa karaniwang laman dagat na madalas matikman, naghahanap na ng pagkain sa dagat na extra challenge bago malantakan. Kung ano pa ang kinatatakutan, siya pang pinagpo-food tripan. May taglay silang venom. Pagka na-prick ka nila, i-deliver yung venom nila. Pag natusok ka, magkaroon ka ng reaction, mataas ang pain. Di ba't sabi nga, kapag may tiyaga, may nilaga, kahit may kakambal pang peligro. Basta't di matatawaran ang sarap ng isang pagkain, ang mga may mapangahas na sikmura, laban na yan. Para siyang crab, yung aligin ng alimango, gano'n. Sarap po. Masarap siya, malinamnam kumpara sa ibang isda. I wonder bakit mahilig sa exotic seafood ang maraming Pinoy. Kung pasaharapan lang din naman ng isda ang labanan, tiyak na di tayo dihador yan. Malalaking isda gaya ng tuna, lapu-lapu at tanige, hanggang sa small but terrible na isda, sagana ang ating katubigan. Sa bayan ng Macalelon, sa probinsya ng Quezon, nabutan namin si Angelica na tila may pinaghahanda ang matinding laban. Sinisiguro niya ang talas ng sibat na gagamitin sa panguhuli ng isang isdang di raw pahuhuli ng buhay. Ang isa na marahil sa pinakamapanganib na lamang dagat, di man sing laki ng pating, sing bagsik naman daw ng leon ng taglay nitong lason. Yan ang pinangingilagang lionfish. Itong mga isdang lionfish is kakaiba sila doon sa mga regular na isda na nakikita natin dahil makikita mo parang merong mga matatala. So yung mga flags na maliliit doon sa kanyang dorsal, kinukonsidera sila na nagiging pestes sa mga coral reefs na kumakain ng mga maliliit na isda na maaari pang lumaki dahil napakalaki ng kanyang bunganga. May taglay silang venom. Pagka na-prick ka nila, i-deliver yung venom nila. Delikado man mga lionfish o lalungan ang pakay ni Angelica sa bakawan. Paborito raw kasi niya itong ulam. Bata pa lang po ako ay kapag po nag-high tide dito, kadalasan po kasi na mas maraming nagkakaroon ng ganon dito sa ilog kapag panahon po ng habagat. Kasi po nakapasok po sila dito sa ilog. Kasi yung ilog po namin ay lampasan sa dagat. Kapag po malaki ang tubig, pauli-uli lang po sila dyan sa gilid ng bahay namin. Tapos yun, iniulam po. Ang mga lionfish is primarily doon sa maalat na tubig, no? But eventually, dahil mabagal nga silang lumangoy, napapadpad yan doon sa medyo, should I say, mga bunganga ng kailugan. Bata pa lang, kasama na raw siya ng kanyang tatay sa pangingisda. Kabisado na raw niya ang galawan ng lionfish. Karaniwan nga pala dito lang namin sila nakikita. Tapos kapag manguhuli ka nga pala, iwasan mo lang na sobrang dumikit sa kanya kapag sisibatin mo kasi lumalapit talaga siya kapag sala yung pagkakasibat mo sa kanya. Kapag wala raw mahuling lionfish sa bahagi ng bakawan na sumasalubong sa dagat, sa mismong dagat na sumisisid ang tatay ni Angelica. Sa paghuli raw ng lionfish, talagang nagkakasubukan ng lakas. Dapat daw magaling sa pag-iwas sa tinik ng isdang ito. Wala po siyang lason kapag uulamin mo po siya. Kasi ang lason po niya ay nandun lang sa tinik. Kapag natinik ka po nun, pwede kang lagnatin.
or pwedeng ano po kasi namamanhid po sa ganito kapag sa braso ka natinik or kamay. Ka-experience na po kami matinik. Lagnat lang po kadalasan. Patapos ang ilang minutong pagsisid sa ilalim ng dagat, nakahuli si Angelica ng lionfish. Sapat na raw na pang-ulam sa araw na yun. Babala mga ka-wonder, kung pahirapan ang panghuhuli ng lionfish, kailangan din daw maging eksperto sa paglilinis at pagluluto nito. Kapag maglilinis ka po ng ganito, dapat po ay patay siya kasi kapag pumisik po siya, pag buhay siya, gagalaw po, mapitinig ka. Tapos kapag lilinisan mo po siya, dapat hawakan mo siya ay sa bibig. Kasi po dito wala siyang tinik. Pag tanggal po ng tinik, dapat maingat ka po kasi tumatalsik yan. Baka po matalsikan ka at matinik. Kahit tanggal na siya sa niya, pwede pa rin po siya makatinik. Delikado pa rin po yan. Kaya ingatan mo po kapag maglilinis ka nitong pinaglinisan mo, yung sangkalan na ginamit. Isa-isa munang tatanggalin ang mga tinik at hasang nito. Then after mo pong matanggalan siya ng mga tinik, pwede mo na siyang kaliskisan. Safe na siyang hawakan. Ang mga nalinis na lionfish, diretso na sa kusina. Aasinan, saka ipiprito hanggang maging golden brown. Pag naluto na siya, para lang din siyang karaniwang isda. Para hindi mo siya akalaing lionfish. Ang tila buwis buhay na panghuhuli ng lionfish, worth it naman daw kapag pinagsasaluhan na. Kumpara po sa ibang isda, ang lasa po kasi niya ay malinamnam. Kumbaga pag natikman mo siya, masasabi mo na lionfish talaga yun, yung nakain mo. Kasi iba yung lasa niya sa ibang isda. Sa lasa po ng lionfish, may i-recommend ko po siya kasi masarap talaga yung lasa niya. Pero sa paghuli, hindi ko siya marirekomenda kasi dapat kapag huli ka nito ay marunong ka, sanay ka talaga. Lalo na sa paglinis kasi maaaring matinik ka niyan at delikado po. Sarap. Tamang-tama sa panahong maulan. Sarap siya. Para lang siyang normal na isda. Ako, pihikan ako sa isda. Bangus lang kinakain ko. Pero, nang matry ko to, siguro, ulit-ulitin ko na din to. Ayos lang naman maging mapangha sa pagkain, pero wag ding isang tabi ang kaligtasan kung kakasang tumikim ng mga pagkaing garantisado ngang masarap.